Sa hapunan ng kasalan ng aking anak na lalaki, ang aking asawa na 32 taon kong kasama ay tumayo. Tumingin ng tuwid sa mga mata ko, at naghayag, "Tapos na tayo, Maria." May nakita akong bago. Ang kanyang nobya, ang kanyang sekretarya na si Rosa, ay nakaupo ng direkta sa tapat ko sa aming family table, na may mapang-asim na ngiti na parang siya lang ang nanalo sa loto. Ang buong reception hall ay natahimik. Bawat tinidor ay huminto sa air. Bawat usapan ay namatay. Ang aking sariling pamilya ay tumitig sa akin na parang ako'y sugatang hayop na hindi nila alam kung paano tulungan. Pero sa halip na mag-breakdown, sa halip na sumigaw o ibato ang aking Wayne sa kanyang mukha gaya ng inaasahan ng lahat, humilig ako pasulong, tumingin ng tuwid sa aking asawa, at sinabi ng may pinakamahusay na boses na kaya ko, "Well, Ramon, salamat sa heads up." Pagkatapos ay inabot ko ang aking bag, hinugot ang isang Manila envelope na daladala ko ng ilang linggo, at inihaplit ito sa puting tablecloth papunta sa kanya. "Eto, may kaunting babasahin mo mamaya." Bago pa siya makahawak sa envelope na yon, tumayo ako, hinaplos ang aking navy blue na damit, ang espesyal na binili ko para sa magandang araw na ito. Hinalikan ng aking anak na si Miguel sa noo, at lumabas sa reception hall na buong taas ang ulo ko. Sa aking likuran, narinig ko si Ramon na binubuksan ang envelope. Pagkatapos ay dumating ang tunog na hanggang ngayon ay nagbibigay sa akin ng chills. Isang sigaw na napakalakas, puno ng galit at takot na umalingaw-ngaw sa buong banquet hall. Gusto kong magpaus dito dahil sobrang pasasalamat ako na pinakinggan ninyo ang aking kwento. Kung nanonood kayo nito, pakihit ang like button at subscribe sa aking channel. Kailangan kong malaman na ang kwentong ito ng paghihiganti ay umabot sa mga taong nakakaintindi ng pagtataksil. Mag-drop ng comment at sabihin ninyo kung saang lungsod kayo nanonood. Gusto kong makita kung gaano kalayo ang paglalakbay ng kwentong ito dahil ang susunod na nangyari ay nagbago ng lahat. Ngayon, dalhin ko kayo pabalik sa simula ng dapat ay pinakamasayang araw ng aking buhay. Dapat ay perpekto ito. Araw ng kasal ni Miguel, ang aking bunso, 28 taong gulang, ikinasal sa pag-ibig ng buhay niya na si Ana, sa maliit na seremonya sa makasaysayang Tagaytay Highlands Manor. Naglaan ako ng mga buwan sa pagpaplano ng bawat detalye kasama si Ana. Mula sa mga ivory na rosas hanggang sa 3-course dinner. Ang venue ay intimate. 40 na bisita lang. Lahat pamilya at malalapit na kaibigan na nagtipon sa eleganteng dining room na may crystal chandeliers at floor-to-ceiling windows na tanaw ang hardin. Nakaupo ako sa head table kung saan nararapat ang ina ng groom. Sa aking kaliwa ay si Miguel at Ana, nagliliwanag sa bagong kasal na kaligayahan. Sa aking kanan dapat ay ang aking asawa na si Ramon. Pero misteryosong umalis siya nang ihain ang salad course. Naalala ko na naisip ko na kakaiba iyon. Si Ramon ay hindi kailanman nagpapalampas ng pagkain, lalo na kung ito ay binabayaran. Ang kwarto ay puno ng init at tawa. Si Tito Pedro ay nagkukwento ng kanyang sikat na kwento sa pangingisda sa kids table. Ang aking kapatid na si Teresa ay umiyak na sa mga toast, at hindi pa kami nakakarating sa main course. Ang mga magulang ni Ana ay nagliliwanag, kumukuha ng litrato ng lahat. Ito talaga ang pinangarap ko para sa aking anak, na paligiran ng pag-ibig. Nagsisimula ng bagong buhay na kasama kaming lahat sa pagdiriwang. Pagkatapos ay nakita ko siya, si Rosa Santos, ang 28 taong gulang na sekretarya ni Ramon. Paihong edad ng aking anak, Diyos ko, na dumudula sa walang laman na upuan ng direkta sa tapat ko. Suot niya ang pulang damit na mas mahal pa sa upa ng karamihan. Ang kanyang buhok na kulay kayumanggi ay perpektong ayos. Diamond earrings na kumikisla. Mukha siyang may-ari ng lugar. Bumagsak ang aking tiyan. Ano ang ginagawa niya rito? Hindi kailanman binanggit ni Ramon na inimbita niya ito. Nahuli ni Rosa ang aking mata at binigyan ako ng maliit na kaway na parang matandang kaibigan na nagkita para sa tanghalian. Ang kapal ng mukha niya ay nagpanginig sa aking mga kamay. Bago ko pa maproseso ang nangyayari, muling lumitaw si Ramon. Bumabalik sa aming table na may kumpiyansa na hindi ko nakita sa kanya ng mga buwan. Suot niya ang kanyang pinakamagandang gray na suit. Ang ipinlansa ko para sa kanya ng umaga ring iyon. At may ibang-iba sa kanyang kustura, para magbibigay siya ng presentation na matagal niyang inensayo. Hindi siya umupo. Sa halip, tumayo siya sa likod ng kanyang upuan. Kinuha ang kanyang champagne glass, at tinapik ito ng kanyang tinidor. Ang mahinang tunog ng chimes ay humihiwa sa lahat ng usapan. "Excuse me, lahat," sabi niya, ang kanyang boses ay umabot sa buong kwarto. "May announcement ako." Ang buong reception ay natahimik. 40 na pares ng mata ay tumingin sa aming table. Si Miguel at Ana ay mukhang nalilito,
pero ngumingiti ng may pag-asa. Baka si Daddy ay magbibigay ng surprise toast. Naramdaman ko ang yelo na nabubuo sa aking mga ugat. 32 taon ay matagal na. Sinimulan ni Ramon, tumingin ng direkta sa akin. Sapat na matagal para malaman kung kailan tapos na ang isang bagay. Ang mga salita ay tumama sa akin na parang pisikal na suntok. Ang mukha ng aking anak na si Miguel ay mula sa paggalito ay naging horror sa totoong oras. Hinawakan ni Ana ang kanyang kamay. Ibinalibag ni Teresa ang kanyang tinidor na may kalansing na parang umalingaw-ngaw magpakailanman. Maria, patuloy ni Ramon, ang kanyang boses ay matatag at inensayo. Tapos na tayo. May nakita akong bago. Itinuro niya si Rosa, na may lakas ng loob na itaas ang kanyang tsampag glass sa maliit na toos. Ang katahimikan na sumunod ay nakabibingi. Narinig ko ang sarili kong tibok ng puso na kumakatok sa aking tainga. Sa malayong lugar, may server na nabitawan ang tray. Si Miguel ay nagsimulang tumayo. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit. Pero itinaas ko ang aking kamay para pigilan siya. Dahil sa sandaling iyon, nakaupo roon sa harap ng aking pamilya, kaibigan, bagong asawa ng aking anak, at mga magulang niya, napagtanto ko ang isang malalim na bagay. Binigyan lang ako ni Ramon ng pinakamalaking regalo sa aking buhay. Ipinakita niya sa lahat kung sino talaga siya. Sa loob ng 32 taon, inuna ko ang lahat ng iba. Ipaliwanag ko kung ano talaga ang ibig sabihin noon. Dahil kapag narinig ng mga tao ang aking kwento, palagi nilang tinatanong ang parehong bagay. Paano mo hindi nakita na darating ito? Ang totoo, nakita ko ang lahat. Pinili ko lang maniwala sa lalaking pinakasalan ko, sa halip na sa lalaking nagiging siya. Nang magkakilala kami ni Ramon noong 1991, ako ay 26 taong gulang at nagpapatakbo ng maliit na catering business mula sa kusina ng aking apartment. Maria Saab. Tinawag ko itong Pinoy comfort food na may gourmet twist. Ang recipe ng lola ko sa kare-kare na may premium ingredients. Adobo na pinagdadalaan ng mga tao mula sa kabilang barangay. Leche flan na nagpapayak sa matatanda. May 12 regular clients ako at pangarap na magbukas ng sariling restaurant. Si Ramon ay charming na insurance agent na umupa sa akin para i-cater ang office Christmas party niya. Sinuyod niya ako sa mga usapan tungkol sa pagbuo ng buhay na magkasama, pagkakaroon ng anak, paglikha ng magandang bagay. 6 na buwan pagkatapos, nagpropose siya na may simpleng singsing at pangako na habulin natin ang mga pangarap natin ng magkasama. Ang unang sakripisyo ay dumating sa aming engagement. Ang kumpanya ni Ramon ay nag-offer ng promotion na nangailangan na lumipat kami 3 oras ang layo sa mas malaking lungsod. Pansamantala lang, siniguro niya sa akin, ang kanyang mga kamay na nakahawak sa aking mukha gaya ng dati kapag gusto niyang ganap akong maniwala sa kanya. Ilang taon lang para maging stable. Pagkatapos babalik tayo at maaari mong simulan ulit ang business mo. Naniniwala ako sa kanya dahil mahal ko siya. Ibinenta ko ang aking catering equipment, nagpaalam sa mga clients ko, at sumunod sa kanya sa lungsod na wala akong kilala. Ang pangarap sa restaurant ay naipak sa mga kahon kasama ang mga cast iron pan ng lola ko. Ang pangalawang sakripisyo ay dumating ng ipanganak si Miguel 2 taon pagkatapos. Bigla, ang career ni Ramon ay naging mas mahalaga dahil may pamilya na kaming alagaan. Nagtrabaho siya ng mas matagal habang ako ay nanatili sa bahay kasama ang aming magandang baby boy. Ibinibigay ang lahat ng aking pag-ibig at creativity sa pagiging perpektong ina. Sinabi ko sa sarili ko na sisimulan ko ulit ang catering kapag nag-eskwela na si Miguel. Pero nang magnegatibo 5 si Miguel, nag-restructure ang kumpanya ni Ramon. Nagbawas ng sweldo at bigla ay hindi na practical ang aking hobby. Kailangan natin ng stability, Maria. Sabi niya tuwing binabanggit ko ang pangarap ko sa business. Kailangan ni Miguel ng college fund. Kailangan bayaran ang bahay. Baka kapag stable na, hindi kailanman naging stable. Palaging may isa pang dahilan, isa pang ekskuse, isa pang financial goal na nauna sa aking pangarap. Kaya nagtrabaho ako sa Metrobank Credit Union, kung saan ang aking attention to detail at pakikitungo sa tao ay ginawa akong indispensable. Naging ako ang pinagkakatiwalaan ng lahat sa kanilang sensitive financial information. Nagproseso ako ng loans, nagmanage ng accounts, at natutunan ang bawat trick sa tracking ng pera at pagtuklas ng financial secrets. Ang mga skills na iyon ay magliligtas sa aking buhay mamaya. Pero noon, ginawa lang akong reliable, responsible, ang nagpapanatili ng maayos na takbo ng lahat. Sa loob ng 32 taon, sinuportahan ko ang bawat career move ni Ramon. Kapag gusto niyang magpalit ng company, tinulungan ko siyang ayusin ang resume niya.
kapag kailangan niyang i-impress ang clients. Naglano ako ng dinner parties na nag-impress sa lahat. Nang magdesisyon siyang magtayo ng sariling insurance firm, 0 taon na ang nakaraan. Kuseg ko ang business loan gamit ang malinis kong credit at nag-overtime sa credit union para mabayaran ang personal expenses namin habang nagsisimula ang business niya. Hindi ako nagrereklamo. Hindi talaga. Sinabi ko sa sarili ko na iyan ang ginagawa ng mabubuting asawa. Sinusuportahan nila ang asawa. Inuuna ang pamilya. Naghihintay sila ng kanilang turn. Kumbinsido ko ang sarili ko na pinahahalagahan ni Ramon ang aking mga sakripisyo. Na nakikita niya kung gaano ako nagbigay para sa kanya at kay Miguel. Nang grumaduate si Miguel sa high school bilang valedictorian, nakaramdam ako ng pride na ang aking mga sakripisyo ay nakatulong sa pagpalaki ng ganoong kamanghamanghang binata. Nang makapasok siya sa college sa full scholarship, sinabi ko sa sarili ko na sulit ang lahat ng taon na inuna ko ang needs niya. Nang sa wakas ay naging profitable ang business ni Ramon na kaya na namin ang Lutsuris ulit. Naisip ko na baka sa wakas ay turn ko na. 55 taong gulang na ako nang unang binanggit ko ang pag-restart ng catering business ko. Ngayon na nakapagtapos na si Miguel ng college at stable na ang business mo, sabi ko sa hapunan isang gabi, naisip ko nang bumalik sa professional cooking. Halos hindi tumingin si Ramon mula sa kanyang phone. Maganda yan, honey, sabi niya. Pero hindi ba matanda ka na para magsimula ulit? Bukod pa, si Rosa at ako ay nag-uusap tungkol sa pag-expand ng office. Baka kailangan namin ang tulong mo sa books. Si Rosa, kahit noon pa, lalong madalas na binabanggit ang pangalan niya sa aming usapan. Ang kanyang indispensable na sekretarya. Sobrang organized at talagang nakakaintindi ng business. Dapat ay mas nagbigay ako ng pansin sa pagbabago ng kanyang boses kapag binag-usapan siya. Pero abala ko sa pagiging grateful na sa wakas ay pinagkakatiwalaan niya akong tulungan sa finances ng kumpanya niya. Ginugol ko ang susunod na 2 taon sa unpaid bookkeeping para sa business ni Ramon. Pinapanood siyang magtayo ng matagumpay habang ang aking pangarap ay natutuyo. Sinabi ko sa sarili ko na supportive ako. Na ang marriage ay tungkol sa teamwork, na darating din ang panahon ko. Pero ang hindi ko alam ay habang binabalansa ko ang books niya at pinapanatili ang profitability ng business niya, si Rosa ay nagbabalanse ng ibang bagay. At napagdesisyunan na ni Ramon na ang future niya ay hindi kasama ang babaeng nagbigay ng 32 taon ng buhay niya para buuin ang kanya. Ang unang red flag ay lumitaw 6 na buwan bago ang kasal ni Miguel. Nakatago sa plain sight na parang asong lobo sa balat ng tupa. Nag-aayos ako ng home office namin. Naghahanda ng tax documents para sa accountant namin na makita ko ang credit card statement na hindi kasama sa usual stock ng bills namin. Be a light card. 800,000 credit limit. Account holder Ramon Cruz. Nanginig ang aking mga kamay nang binuksan ko ito. Charges sa mga restaurant na hindi ko napuntahan. Jewelry stores na hindi ko narinig. Weekend trips sa hotels sa mga lungsod na hindi binanggit ni Ramon na binisita niya para sa business. Ang statement ay nagpapakita ng balance na 400,000. Pera na hindi galing sa joint checking account namin. Nang kinonfront ko siya ng gabing iyon, halos hindi tumingin si Ramon mula sa laptop niya. Business expenses, honey, sabi niya sa dismissive tone na perpekto na niya. Client entertainment, networking events. Si Rosa ang naghahandle ng paperwork para sa reimbursements. Si Rosa ulit, palaging si Rosa nitong mga araw. Pero bakit separate card? Pinindot ko, mas matatag ang boses ko kaysa nararamdaman ko. Bakit hindi gamit ang business account natin? Para sa tax purposes. Sagot niya ng maayos. Sinugestiyon ng accountant natin. Huwag mag-alala, Maria. Ikaw ang naghahandle ng home finances. Ako ang business stuff. Dapat iyon na ang katapusan. Ang dating ako ay tatanggap ng explanation niya at babalik sa Blaine Trust. Pero 30 taon sa credit union ay nagturo sa akin na ang financial secrets ay palaging nagsasabi ng totoo. At ang statement na ito ay sumisigaw ng kasinungalingan. Kaya nagsimula akong magbigay ng pansin. Talagang magbigay ng pansin. Napansin ko kung paano palaging face down ang phone ni Ramon ngayon. Paano siya lumalabas para sa ilang calls. Paano siya biglang interesado sa late work tuwing Biyernes at weekends. Pinanood ko siyang maligo ng mas matagal, gumamit ng kolog sa random na Martes umaga, at gumugol ng 20 minuto sa pag-ayos ng buhok para sa client meetings. Ang pangalawang discovery ay dumating 3 linggo pagkatapos na magdala ako ng tanghalian sa office niya. Surprise visit na may paborito niyang adobo mula sa karinderya sa baba. Wala si Rosa sa desk niya. At narinig ko ang tawa mula sa office ni Ramon. Babaeng tawa, intimate na tawa. Tumayo ako sa reception area ng 5 minuto.
Pinakinggan ang boses ng asawa ko na nahahalo sa kanya sa paraang nagpabaliktad sa aking tiyan. Hindi sila nag-usap tungkol sa insurance policies. Nag-usap sila tungkol sa weekend plans, inside jokes, private moments na walang kinalaman sa business. Nang sa wakas lumabas sila mula sa office niya, smudged ang lipstick ni Rosa, at nakagusot ang tea ni Ramon. Pareho silang natigilan nang makita akong nakatayo roon na may dalang tanghalian niya, na parang pathetic na asawa na delivery service. Maria, ang boses ni Ramon ay masyadong maliwanag, masyadong surprise. Ano ang dala mo rito? Dinala ko ang tanghalian mo. Nagawa kong sabi, inilapag ang bag sa desk ni Rosa. Akala ko baka gutom ka. Hinaplos ni Rosa ang kanyang palda at ngumiti sa akin na may purong kamandag na disgust bilang tamis. Sobrang thoughtful niyan, poured niya. Swerte ni Ramon na may nag-alaga sa kanya ng ganoon. Ang paan ng pagsabi niya ng nag-alaga sa kanya ay malinaw na iniisip niya na menial, temporary, madaling palitan ang trabaho ko. Ngumiti ako pabalik at umalis ng walang salitang iba. Pero sa loob ay may fundamental na nagbago. Nagsimula akong mag-document ng lahat. Bawat late night, bawat unexplained absence, bawat beses na sinabi niyang nagtatrabaho, pero off ang lights ng office niya nang dumaan ako. Ginamit ko ang lunch breaks ko para sundan siya minsan. At ang nakita ko ay nagkumpirma sa pinakamalalang takot ko. Si Ramon at Rosa na magkahawak kamay sa restaurant booths sa buong lungsod. Naghahalikan sa kotse niya sa walang laman na parking lots. Namimili na magkasama sa jewelry stores kung saan hindi niya ako dinala, kahit sa anniversary namin. Pero ang pinakamalalang discovery ay darating pa. 2 buwan bago ang kasal. Binabalansa ko ang joint checking account namin nang mapansin ko ang irregular transfers. Maliit na amounts. 25,000 dito, 40,000 doon. Lumilipat mula sa savings namin sa account na hindi ko kilala. Ang reference numbers ay nagdala sa akin sa rabbit hole na nagpalamig sa aking dugo. Gamit ang access ko sa credit union, tinrace ko ang transfers na yon sa seke account na binuksan ni Ramon 18 buwan na ang nakaraan. Account na may pangalan niya at ni Rosa. Account na may lampas, 2 milyon ng pera namin. Pera na sistematikong ninakaw niya mula sa retirement savings namin para punduhan ang affair niya. Pagbili ng alahas para kay Rosa. Weekend getaways sa Tagaytay Resorts. Down payment sa apartment lease sa pangalan niya. Mamahaling dinner, designer clothes, spa treatments. Literal siyang nagbabayad para sa bagong buhay niya gamit ang perang tinulungan kong ipon para sa pagtanda. Ang paper trail ay nagpinta ng larawan na sobrang clear na walang puwang para sa daob. Hindi ito midlife crisis o momentary lapse. Ito ay calculated betrayal. Pinlano at ginawa sa loob ng mga buwan habang natutulog ako sa tabi niya tuwing gabi. Buong tiwala sa kanya. I-print ko ang bawat statement, kinuhanan ng litrato ang bawat resibo, dinocument ang bawat kasinungalingan. Ang training ko sa credit union ay nagturo sa akin na ang financial evidence ay hindi nagsisinungaling gaya ng mga tao. Ang numbers ay nagsasabi ng kwento na hindi madeni o ma-explain away. Nakaupo sa aking kotse sa labas ng bangko. Hawak ang Manila folder na puno ng proof na fraud ang marriage ko. Naramdaman ko ang bagay na hindi ko pa naranasan. Hindi lang heartbreak o galit, kundi malamig, clear na certainty tungkol sa susunod na kailangan gawin. Naisip ni Ramon na matalino siya. Tinatakpan ang tracks niya sa separate accounts at secret cards. Pero nakalimutan niya ang isang crucial detail. Ninakawan niya ang babaeng gumugol ng 30 taon sa pag-aaral kung paano sundan ang money trails at tuklasin ang financial deception. Binigyan niya ako ng lahat ng ammunition na kailangan ko para sirain siya. Sa halip na direktang konfrontahin siya, nagdesisyon akong hayaan siyang magbigti sa sarili niyang lubid. Alam ninyo, ang unang instinct ko ay sumugod sa office niya at ibato ang bank statements sa mukha niya. Sumigaw at umiyak at gawin siyang devastated gaya ko. Pero 30 taon ng marriage ay nagturo sa akin ng mahalagang bagay tungkol sa asawa ko. Palagi niyang underestimating ako. Nakikita niya ako bilang tahimik, dependable na asawa na hindi kailanman magdudulot ng sane, hindi makikipaglaban, hindi gagawin ang anumang makakahiya sa kanya publicly. At sa unang pagkakataon sa marriage namin, napagtanto ko na ang assumptions niya tungkol sa akin ay maaring maging pinakamalaking weakness niya. Nakaupo sa kotse ko ng araw na iyon, napaligiran ng evidence ng betrayal niya. Nagdesisyon ako na magbabago ng lahat. Hindi ko siya bibigyan ng satisfaction na makita akong broken. Hindi ko ibibigay sa kanya ang perfect excuse na ipinta ako bilang hysterical, vindictive na ex-wife na hindi makayanan ang pagpapalit sa mas bata. Sa halip, gagamitin ko ang bawat advantage ko laban sa kanya. At ang magandang irony ay si Ramon mismo ang nagbigay sa akin ng pinakamakapangyarihang weapon, ang prenuptial agreement.
Halos nakalimutan ko ito hanggang nagre-reorganize ako ng file cabinet namin. Naghahanap ng deed sa bahay namin. Nandyan ito, nakafile sa pagitan ng insurance policies namin at birth certificate ni Miguel. 32 pages ng legal protection na ipinilit ni Ramon pagkatapos ng masamang ending ng unang marriage niya. Hindi ko nadadaanan ulit ang financial nightmare na iyon. Sabi niya sa engagement namin, fresh pa ang memorya na mahal na divorce ng unang asawa niya. Pinoprotektahan nito tayong pareho, Maria. Smart planning lang. Pinirmahan ko ito nang hindi talaga binabasa. Ganap na nagtitiwala sa kanya. Naniniwala na ang pag-ibig namin ay tatagal magpakailanman at hindi magmamater ang legal documents na iyon. Ang young love ay nagpapagawa ng foolish things tulad ng pagpirma ng contracts na hindi mo naiintindihan. Pero ngayon, tumitig sa mga yellowed pages na iyon. Kailangan kong malaman exactly kung ano ang pinirmahan ko, 32 taon na ang nakaraan. Doon ko tinawagan si Ana Lopez. Si Ana ay college roommate ko, ang pinakamatalinong babae na kilala ko, na naging family law attorney na specializing sa high asset divorces. Nagstay in touch kami sa mga taon. Nagkikita para sa tanghalian kapag free ang schedule niya. Nagbabahagi ng kwento tungkol sa mga anak namin at marriage namin. Maria. Nagulat ang boses ni Ana nang sinagot niya ang tawag ko. Unexpected ito. Kamusta ka? Kailangan ko ng legal advice, sabi ko ng direkta, at absolute confidentiality. Ang katahimikan ay tumagal ng ilang segundo. Matala si Ana para maunawaan na hindi ito casual call tungkol sa update ng wills namin. Pumunta ka sa office ko bukas, sabi niya sa wakas. Dalhin mo ang documents mo. Nang umagaring iyon, nakaupo ako sa tapat ni Ana sa downtown law office niya. Pinapanood ang mukha niya na nagbabago habang binabasa niya ang prenuptial agreement ko. Ang expression niya ay mula sa professional interest ay naging genuine surprise hanggang sa parang admiration. Maria, sabi niya sa wakas, inilapag ang papers at humilig pabalik sa upuan. Naiintindihan mo ba kung ano ang meron ka rito? Prenup na nagpoprotekta sa assets niya. Sagot ko, hindi sure kung bakit mukha siyang masaya. Higit pa roon, sabi ni Ana, binukla sa page 23 at itinuro ang specific clause. Ito ay faithfulness provision. Ipinilit ng asawa mo na isama ang language na voids ang karamihan ng asset protection kung ang alinmang party ay mag-commit ng adultery sa marriage. Huminto ganap ang aking puso. Ano ang ibig sabihin noon? Ibig sabihin, patuloy ni Ana, ang boses niya ay lalong excited, na kung mapapatunayan mo na unfaithful si Ramon, ang prenuptial agreement na ito ay magiging worthless. Lahat ng protections na inilagay niya para safeguard ang business at investments niya. Nawawala ang mga iyon sa sandaling nilabag niya ang marriage vows niya. Ang irony ay sobrang perfect, halos matawa ako. Ang paranoia ni Ramon sa betrayal ng unang asawa niya ay nagdala sa kanya na gumawa ng legal trap para sa sarili niyang infidelity. Gaano karaming proof ang kailangan ko? Tanong ko, iniisip ang Manila folder na puno ng evidence sa quotes ko. Ngumiti si Ana na parang shark na nakakaamoy ng dugo. Bank records na nagpapakita na ginamit niya ang marital assets para pondohan ang affair ay excellent. Photos nila magkasama ay helpful. Anumang evidence ng cohabitation o joint financial accounts ay devastating. May lahat ako noon at higit pa. May iba pa, sabi ni Ana, binubuklat ang iba pang pages. Dahil kusag mo ang business loan at nagtrabaho unpaid para sa kumpanya niya. Entitled ka sa compensation para sa contributions mo. Kasama ang adultery clause, entitled ka sa bahay, karamihan ng investments, at potentially alimony. Sa unang pagkakataon sa mga buwan, naramdaman ko ang genuine hope na kumakalat sa dibdib ko. Pero ito ang key, patuloy ni Ana. Kailangan mong mag-file muna. Huwag siyang bigyan ng oras para itago ang assets o maghanda ng defense. Strike ng mabilis at decisively. Nang hapon na iyon, nagsimula akong maghanda para sa digmaan. Inayos ko ang bawat piece ng evidence, dinocument ang bawat ninakaw na piso, at nagsimulang maglano ng pinakamahalagang performance ng buhay ko. Gusto ni Ramon na ihumiliate ako sa kasal ng anak namin. Gusto niyang ipagmalaki ang affair niya sa harap ng pamilya at kaibigan. Perfect. Hayaan niyang isipin na hawak niya ang lahat ng cards. Maniwala siya na na-outmaneuver niya ang simple na asawa na hindi kailanman nagdulot sa kanya ng problema. Dahil habang nagpaplano siya ng grand announcement niya, nagpaplano ako ng mas devastating. Hayaan ko siyang sirain ang sarili niya sa harap ng lahat na mahalaga. At pagkatapos ay ibibigay ko sa kanya ang legal consequences ng choices niya na nakabalot sa neat na envelope. Ang pinakamaganda ay completely legal, completely justified,
At completely fault niya ang lahat ng gagawin ko sa kanya. Gumugol si Ramon ng 32 taon sa pag-underestimate sa akin. Matututo siya kung gaano kamahal ang mistake na iyon. Ang pinakamahirap na bahagi ay hindi ang pagkolekta ng evidence o pagplano ng legal strategy ko. Ito ay ang pagpapanggap na parehong naive, trusting na asawa na inaasahan ni Ramon. Sa loob ng 6 na linggo bago ang kasal ni Miguel, kailangan kong gampanan ang role ng buhay ko. Ang devoted spouse na walang hinala, walang tanong, at hindi kailanman mangangarap na makipaglaban. Bawat umaga, ginagawa ko ang kape ni Ramon ng exactly sa gusto niya. Hahalikan siya ng goodbye, at hihiling ng good luck sa trabaho. Bawat gabi, tinatanong ko ang araw niya, at pinakinggan ang mga kasinungalingan niya tungkol sa late meetings at difficult clients. Kapag sinabi niyang mag-work weekends, naggapak ako ng lunch niya, at sinabing huwag magtrabaho ng sobra. Ang performance ay nangailangan ng bawat ounce ng self-control ko. Kapag umuwi siyang amoy perfume ni Rosa, kinagat ko ang dila ko at walang sinabi. Kapag nakalimutan niya ang anniversary namin sa unang pagkakataon sa 32 taon, nagpanggap akong okay lang. Kapag nagsimula siyang mag-workout obsessively at bumili ng bagong damit, pinuri ko ang dedication niya sa health. Ang pinakamahirap ay ang pagpapanggap na surprised at grateful nang mag-offer siyang bayaran ang reception ng kasal ni Miguel. Alam kong tight ang pera sa wedding expenses. Sabi niya isang gabi. Halos hindi tumingin mula sa phone niya. Bakit hindi ako ang magbayad ng dinner? Big day ng anak ko. Ang hindi niya alam ay nakita ko na ang credit card statements. Hindi siya generous. May plano siya. Ang reception ay perfect venue para sa maximum humiliation. Captive audience ng pamilya at kaibigan na makakasaksi sa public destruction ko. Sobrang thoughtful yan. Sagot ko, ginagampanan ang part ko ng perpekto. Matutuwa si Miguel. Dapat ba akong mag-ayos? Actually, sabi ni Ramon, at nahuli ko ang slight smile sa labi niya. Ako na ang bahala rito. Gusto kong perpekto ang lahat. Perpekto para sa ano? Naisip ko. Pero tumango ako at ngumiti na parang obedient na asawa na akala niya pinakasalan niya. Habang nagpaplano si Ramon ng grand final niya, ako ay nag-o-orchestrate ng mas devastating. Nag-file si Ana ng divorce papers ko ng umaga ring iyon. Pero hindi pa ise-serve hanggang pagkatapos ng kasal. Ayaw kong may masira sa araw ni Miguel o matip off si Ramon bago siya fully commit sa public humiliation niya. Ang Manila envelope ay naging constant companion ko. Daladala ko ito kahit saan. Minsan hinahawakan ito sa bag ko para ipaalala sa sarili ko na hawak ko ang lahat ng power. Ngayon, nasa loob ay copies ng divorce papers, adultery evidence, bank statements na nagpapakita ng death niya, at detailed accounting ng bawat asset na akala niyang protected ng prenup niya. 3 araw bago ang kasal, ginawa ni Ramon ang final fatal mistake niya. Maria, sabi niya sa hapunan, ang boses niya ay may patronizing tone na natutunan kong kamuhian. Kailangan kong sabihin sa iyo ang tungkol sa reception. Tumingin ako mula sa plato ko. Ginagampanan ang bawat ounce ng innocent curiosity. Ano ang tungkol doon? Inimbita ko si Rosa. Sabi niya, pinapanood ang mukha ko ng maigi. Sobrang tulong niya sa business. At naisip ko na maganda kung isama siya sa celebration. Ang kapal ng mukha niya ay nakapigil sa hininga ko. Dinadala niya ang mistress niya sa kasal ng anak namin. Setting the stage para sa maximum cruelty. At gusto niya munang permission ko. Ang dating Maria ay magtatanong, baka mag-object pa. Pero ang bagong Maria, ang naglano ng revenge ng ilang linggo, ngumiti lang. Siyempre, sabi ko, sobrang thoughtful yan. Sobrang sipag niya sa trabaho. Ang mukha ni Ramon ay nagpakita ng flicker ng surprise. Parang inaasahan niya ang mas maraming resistance. Pero pagkatapos ay naging smug satisfaction ang expression niya. Akala niya ganap niyang nabali ako, na hindi na ako makikipaglaban para sa sarili kong dignity. Good, sabi niya. Alam kong may intindihan mo. Nang gabing iyon, finalize ko ang bawat detalye ng plan ko. Prepared ang envelope, filed at ready ang legal papers. Organized at documented ang evidence. Pinractice ko pa ang response ko sa salamin. Perfecting ang calm, graceful demeanor na magtatapon sa lahat. Dahil napagtanto ko ang crucial tungkol sa revenge. Ang pinakatamis ay hindi mula sa pagkawala ng temper, kundi mula sa perfect control habang sinisira ng kaaway ang sarili niya. Nang umaga ng kasal ni Miguel, gumising ako na may nararamdaman na hindi ko naranasan sa mga buwan. Genuine peace. Sinuot ko ang navy blue dress ko, ang nagpaparamdam sa akin ng confident at powerful at ginawa ang makyup ko ng extra care. Ngayon ay hindi lang araw ng kasal ng anak ko. Ito ang araw na mabawi ko ang buhay ko.
Si Ramon ay unusually cheerful habang naghahanda kami. Kumakanta habang nag-aahit. Gumugugol ng extra time sa appearance niya. Akala niya ngayon ang victory lap niya. Ang araw na sa wakas matatanggal niya ang boring na asawa na natapos na ang purpose at maaari nang itapon para sa newer model. Sa reception, pinanood ko siyang bumulong ng isang bagay kay Rosa na nagpatawa sa kanya. Marahil pinag-usapan kung gaano kadali ito, kung paano hindi ko makikita. Ngumiti ako at kumaway sa kanila sa buong kwarto. Ginagampanan ang part ko hanggang sa huling sandali. Nang tumayo si Ramon para sa announcement niya, nang tumingin siya sa akin na may halo ng pity at cruelty sa mata niya, nang ibinigay niya ang rehearsed speech niya tungkol sa tapos na ang marriage namin, wala akong naramdaman kundi malamig na satisfaction. Akala niya sisirain niya ako. Sa halip, diretso siyang pumasok sa trap na inihanda ko ng 6 na linggo. Bawat salitang binigkas niya, bawat cruel revelation, bawat sandali ng public humiliation na ibinigay niya sa akin sa harap ng pamilya ay lalong nagpapahusay sa contents ng envelope na iyon. Dahil habang nagpaplano si Ramon ng public execution, naghahanda ko ng resurrection na magpapasigaw sa kanya. Nang binuksan niya ang envelope na iyon, ang buong mundo niya ay gumuho sa real time, at nakita ko ang bawat magandang segundo nito. Kalahati na ako papunta sa parking lot nang narinig ko ang tunog. Isang roar ng pure rage at panic na humihiwa sa evening air na parang sugatang hayo. Sa windows ng reception hall, nakita ko si Ramon na nakatayo sa table namin. Punit ang Manila envelope sa kamay niya. Papers na nakakalat sa puting tablecloth na parang nahulog na dahon. Nawala ang bawat kulay sa mukha niya. Ang confident, smug expression na suot niya sa announcement niya ay nawala. Pinalitan ng bagay na hindi ko pa nakita. Genuine terror. Nanginig ang kamay niya habang binubuklat ang documents. Ang mata niya ay nag-scan ng legal papers na may lumalaking horror. Humilig si Rosa pasulong, sinusubukang basahin sa balikat niya. Ang perpektong manicured fingers niya ay umaabot sa divorce papers. Ramon, ano ito? Tanong niya. Ang boses niya ay humihiwa sa stunned silence ng reception hall. Pero hindi makapagsalita si Ramon. Tumingin siya sa bank statements na isinama ko. Ang nagpapakita ng bawat piso na ninakaw niya mula sa joint accounts namin. Bawat piso na inilipat sa secret account nila. Bawat bili niya para sa kanya gamit ang pera na sa amin pareho. Ramon. Mas matalas na ang boses ni Rosa ngayon. Mas demanding. Kinuha niya ang isa sa papers mula sa nanginginig niyang kamay at nagsimulang magbasa. Pinanood ko sa window habang nagbabago ang ekspresyon niya mula sa confusion hanggang disbelief hanggang malamig, calculating panic. Binabasa niya ang adultery clause sa prenup namin. Ang clause na voids ang lahat ng financial protections ni Ramon sa sandaling mag-commit siya ng adultery. Ang clause na nangangahulugan na lahat ng akala niyang safeguarded para sa future nila ay akin na ngayong kunin. Hindi ito totoo, sabi ni Rosa. Sapat na malakas ang boses niya na marinig ng ni-establish ang bawat salita. Sabi mo hindi siya makikipaglaban. Sabi mo mahina siya. Dependent. Mahina. Dependent. Ang mga salita ay nagkumpirma ng lahat ng hinala ko tungkol sa usapan nila. Nag-upo sila sa secret apartment na tinulungan kong bayaran. Tinutuya ako. Pinaplano ang humiliation ko. Kumbinsido na sobrang broken ako para ipagtanggol ang sarili ko. Sa wakas nakahanap ng boses si Ramon. Pero lumabas ito bilang strangled whisper na unti-unting naging shout. Alam niya, sabi niya. Alam niya ang lahat. Naglano siya nito. Ang family members sa nearby tables ay nagsisimula ng maunawaan na may terrible na nangyayari. Tumayo si Miguel mula sa head table. Ang mukha niya ay confused at concerned. Dad, ano ang nangyayari? Pero si Ramon ay lampas na sa pag-aalala sa appearances. Itinaas niya ang divorce papers. Ang boses niya ay pumutok sa desperation. Nag-file siya ng divorce kaninang umaga. Claiming adultery siya. Sinusubukan niyang kunin ang lahat. Kunin ang lahat. Ang boses ni Rosa ay tumaas para tumugma sa kanya. Ano ang ibig sabihin ng kunin ang lahat? Sabi mo protected ng prenup ang assets mo. Void ang prenup. Sumigaw si Ramon ng sapat na malakas na natahimik ang buong reception hall. Ang adultery clause voids ang buong bagay. Makukuha niya ang bahay, investments, lahat. Pinanood ko ang mukha ni Rosa na nag-cycle sa emotions. Shock, galit, at pagkatapos ay calculation na disturbing. Hindi siya devastated na na-expose ang affair nila. Galit siya na nawala ang pera. Sabi mo tax feeling lang siya, hissed ni Rosa. Sabi mo sobrang bobo niya sa finances. Sabi mo hindi niya malalaman ang account. Ang secret account nila. Pinag-usapan niya ito mismo sa harap ng lahat. Nagkukumpirma ng bawat hinala ng pamilya namin tungkol sa relationship nila. Nasa paan na si Miguel ngayon,
ang bagong asawa niya na si Ana sa tabi niya. Paihong tumitig kay Ramon na may lumalaking horror. Si Teresa ay may kamay sa bibig. Luha ang tumutulo sa mukha niya. Ang magulang ni Ana ay mukhang gusto nang mawala sa sahig. Pero si Ramon at Rosa ay abala sa panik nila para alagaan ang audience na nalikha nila. Nagtun sila sa isa't isa na parang cornered animals. Bawas sinusubukang sisihin ang isa sa predicament nila. Sabi mo under control mo ang lahat. Sigaw ni Rosa. Sabi mo broken siya, na hindi makikipaglaban. Akala ko nga. Sagot ni Ramon. Hindi siya nagtanong ng anuman. Hindi niya tiningnan ang statements. Well, clearly tiningnan niya. Pure venom na ang boses ni Rosa ngayon. At ngayon ano? Gayon wala tayo. Nasa pangalan ko ang apartment lease. Maxed out ang credit cards. Sabi mo ayusin mo ang lahat. Ang ugly truth ay lumalabas sa harap ng 40 witnesses. Hindi sila star-crossed lovers na nahiwalay ng circumstances. Dalawang greedy na tao na naglanong nakawin ang buhay ko at nahuli. Ni-freeze niya ang accounts, sabi ni Ramon, binabasa pa ang legal papers. Frozen lahat pending ang divorce proceedings. Wala tayong ma-access. Tumayo si Rosa ng sobrang bilis na natumba ang upuan niya pabalik. Wala tayong ma-access. Paano ang apartment? Paano ang car payment ko? Paano ang? Huminto siya sa gitna ng sentence. Ang full reality ay tumama sa kanya ng sabay-sabay. Walang pera ni Ramon, ang pera ko na ninakaw niya, wala siya. Ang lifestyle niya, security, future niya sa kanya. Lahat ay nakadepende sa funds na wala na. Ang tingin niya kay Ramon sa sandaling iyon ay pure hatred. Sinira mo ang lahat, sabi niya, malamig ang boses na parang taglamig. Tangang tao ka. At pagkatapos lumabas siya ng ganoon lang. Walang paalam, walang attempt na ayusin ang krisis ng magkasama. Walang deklarasyon ng pag-ibig na makakaligtas sa financial hardship. Kinuha niya ang bag niya at iniwan si Ramon na nakatayo roon mag-isa sa wreckage ng choices niya. Ang katahimikan na sumunod ay nakabibingi. 40 na tao ang tumitig sa asawa ko habang nakatayo siya sa gitna ng scattered papers ng destruction niya. Sa wakas na unawaan na ang tahimik. Dependable na asawa na underestimating niya ay nag-checkmate sa kanya gamit ang sarili niyang moves. Ang boses ni Miguel ay humiwa sa katahimikan. Tahimik, pero malinaw na naririnig sa buong kwarto. Dad, paano mo nagawa ito kay Mom? Pero wala siyang sagot si Ramon. Tumingin pa rin siya sa legal papers. Sinusubukan pang prosesuhin na ang babaeng itinuring niyang mahina at bobo ay sinira siya ng ganap na iniwan pa siya ng mistress niya. Doon siya nagsimulang sumigaw ng pangalan ko. Maria, Maria. Pumutok ang boses ni Ramon habang sinisigaw niya ang pangalan ko sa parking lot. Bumalik ka rito. Kailangan nating mag-usap. Huminto ako sa paglalakad at dahan-dahang lumingon. Hinintay. Sa floor-to-ceiling windows ng reception hall, nakita ko ang chaos sa loob. Natumbang upuan, scattered papers, family members na naghudod sa shocked conversations, at ang asawa ko na nakatayo sa gitna nito na parang nasusunog ang bahay niya sa paligid niya. Nang bumalik ako sa doors na iyon, natahimik ang buong kwarto. 40 pares ng mata ang sumunod sa galaw ko, habang kalmado akong naglakad papunta sa table namin kung saan nakatayo si Ramon na paligiran ng evidence ng betrayal niya. Gusto mong mag-usap? Sabi ko, malinaw ang boses ko sa host room. Mag-usap tayo. Pula at blotchy ang mukha ni Ramon. Gusot ang perfect hair niya mula sa pagguskos ng kamay. Nawala ang confident man na nag-announce 20 minuto kanina. Pinalitan ng desperate at panik. Hindi mo ito maaring gawin, sabi niya, nanginginig ang boses. Hindi ganyan. Hindi sa harap ng lahat. Tumingin ako sa paligid sa pamilya at kaibigan namin. Mga taong kilala kami ng decades. Nag-celebrate ng anniversary parties at holiday dinners namin. Naniniwala na solid at loving ang marriage namin. Ikaw ang pumili ng venue eh, sabi ko ng simple. Akala ko gusto mong makasaksi ang lahat sa big announcement mo. Lumapit si Miguel sa table namin. Pal ang mukha pero determined. Mom, ano ang nangyayari? Sabi ni Dad na nag-file ka ng divorce. Tumango ako. Inabot sa bag ko ang folder na inihanda ko para sa moment na ito. Nag-file ako kaninang umaga, honey. Pasensya na kailangan mong malaman ganyan. Pero ang daddy mo ang nagdesisyon noon nang sirain niya ang marriage natin sa dinner ng kasal mo. Crazy ito, sabi ni Ramon, hinawakan ang braso ko. Vindictive ka. Sinusubukan mong sirain ako dahil sa midlife crisis. Tumingin ako sa kamay niya sa braso ko. Pagkatapos pabalik sa mukha niya. Alisin mo ang kamay mo, sabi ko ng tahimik. Ngayon, may isang bagay sa tone ko na nagpaalis agad sa kanya. Midlife crisis. Binuksan ko ang folder ko at hinugot ang bank statements.
Iyan ba ang tawag mo sa pagnakaw ng 2 milyon mula sa retirement account namin para punduhan ang affair mo? Isang gasp ang kumalat sa kwarto. Lumapit si Teresa, malaki ang mata habang tinitingnan ang papers sa kamay ko. Tinatrack mo ang accounts natin. Mas mataas na ang boses ni Ramon, mas desperate. Invasion of privacy yan. Yan ang trabaho ko, putol ko. Nagtatrabaho ako sa credit union. Remember, tracking financial irregularities ay literally ang ginagawa ko for a living. Pinili ni Ana Lopez ang moment na yon para pumasok sa reception hall doors. Hiniling ko sa kanya na dumating. Alam kong baka kailanganin ko ng legal backup para sa usapang ito. Emares Cruz, sabi ni Ana, lumalapit sa table namin na may professional calm. Sana hindi ako nakakaistorbo ng important. Perfect timing, sabi ko. Ana, ito ang asawa ko, Ramon. Ramon, ito si Ana Lopez, ang attorney ko. Nawala ulit ang kulay sa mukha ni Ramon. Attorney, umupa ka ng attorney nang hindi sinasabi sa akin. Gaya ng pagbubukas mo ng secret bank accounts nang hindi sinasabi sa akin. Sagot ko. Ana, maaari mo bang ipaliwanag sa asawa ko kung ano ang mangyayari kapag nilabag ng isang tao ang adultery clause sa prenup niya? Ngumiti si Ana, hindi warmly, pero may professional satisfaction. Siyempre, Mr. Cruz, nang pinirmahan ninyo ang prenup ninyo, 32 taon na ang nakaraan. Isinama ninyo ang faithfulness provision na voids ang karamihan ng asset protections sa event ng adultery. Ang asawa ninyo ay may documented evidence ng affair ninyo. Kasamang financial records na nagpapakita na ginamit ninyo ang marital assets para suportahan ang ibang babae. Hindi yan legal, sabi ni Ramon. Pero nawala na ang fight sa boses niya. Completely legal yan, patuloy ni Ana. Sa katunayan, exactly yan ang dinisenyo ninyo. Ideya ninyo ang prenup, language ninyo, protection ninyo. Hindi ninyo lang inimagine na gagamitin laban sa inyo. Binabasa na ni Miguel ang bank statements ngayon. Mas lumalim ang expression niya sa bawat line. Dad, ninakaw mo mula sa retirement account ni Mom. Ginamit mo ang pera niya para sa affair mo. Hindi theft yan, mahinang sabi ni Ramon. Marital property yan. May right ako. May right kang gamitin ang joint funds natin para bumili ng alahas para sa ibang babae. Walang alam ako sa weekend trips. Para mag-down payment sa apartment para sa sekretarya mo. Sobrang tahimik ang kwarto na naririnig ang hininga ng mga tao. Umiling si Tito Pedro sa disgust. Mortified ang magulang ni Ana na makasaksi sa family implosion na ito. Nasaan si Rosa ngayon? Tanong ko, tumingin sa kwarto. Ang partner mo sa grand romance na ito. Ang babaeng magpapasaya sa iyo ng higit kaysa kaya ko. Ang katahimikan ni Ramon ay sagot na. Umalis siya. Tahimik na sabi ni Miguel. Sa sandaling nalaman niyang wala na ang pera, umalis siya. Tumango ako. Iyan ang nagsasabi sa iyo ng lahat tungkol sa kung ano talaga ang built ng relationship ninyo. Maria, please, sabi ni Ramon, at sa unang pagkakataon, genuine desperation ang boses niya kaysa galit. Maayos natin ito. Pumunta tayo sa counseling. Nagkamali ako, pero maayos natin. Tumingin ako sa lalaking kasama ko ng 32 taon. Sa stranger na sistematikong nagtraidor at nagnakaw sa akin habang natutulog ako sa tabi niya tuwing gabi at wala akong naramdaman kundi malamig na certainty. Tama ka sa isang bagay. Sabi ko, nagkamali ka nga. Inassume mo na mahina ako, bobo, at dependent para makipaglaban. Mali ang assumption mo. Kinolekta ko ang papers ko at ibinalik sa folder. Frozen ang accounts hanggang matapos ang divorce. Makakarinig ka sa attorney ko tungkol sa asset division at death charges na iniisip naming i-file. Habang lumiliko ako para umalis, ginawa ni Ramon ang last desperate attempt. Hindi mo maaring kunin ang lahat. Ako ang nagtayo ng business na yan. Ako ang kumita ng perang yan. Huminto ako at tumingin pabalik sa kanya sa huling pagkakataon. Gamit ang credit ko, unpaid labor ko, at financial support ko, sabi ko. At ngayon matututo ka kung ano talaga ang halaga noon. Lumakad na labas ng reception hall sa pangalawang pagkakataon. Naramdaman ko ang bagay na hindi ko naranasan sa mga taon. Complete at total control sa sarili kong buhay. Sa likuran ko, narinig ko pa rin si Ramon na sinusubukang ipaliwanag sa anak namin. Sinusubukan pang iminimeze ang ginawa niya. Sinusubukan pang maging victim. Pero wala nang nakikinig. 6 na buwan pagkatapos, sa dapat ay 33 anniversary namin. Nakatayo ako sa kusina ng bagong catering business ko. Maria's Second Chances. Naghahanda ng sikat na lech flan ng lola ko para sa golden anniversary party ng client ko. Hindi nawala sa akin ang irony.
nagdiriwang ng 50 taon ng genuine love, habang ang marriage ko ay gumuho pagkatapos ng 32 taon ng kasinungalingan. Natapos ang divorce 3 linggo kanina, at ang results ay mas maganda pa kaysa predict ni Ana. Ang adultery clause sa precious prenup ni Ramon ay gumana exactly gaya ng nakasulat, voiding every protection na akala niyang secured niya. Napanatili ko ang bahay, 75% ng investments namin, retirement accounts na sinusubukan niyang nakawin, at nakatanggap ng spousal support sa susunod na 5 taon. Pero ang real victory ay hindi financial. Ito ay ang panunod sa dominos ng carefully constructed deception niya na bumagsak isa-isa. Si Rosa ay tumagal exactly 2 linggo pagkatapos ng wedding disaster. Nang malaman niyang wala na ang pera ni Ramon at hindi na babalik, nilinis niya ang secret apartment nila at lumipat sa ibang lalaki bago matapos ang buwan. Balita mula sa mutual acquaintances na ang bagong boyfriend niya ay cardiologist na may mas malaking bank account at walang inconvenient wives. Sinubukan ni Ramon na labanan ang divorce sa una. Umupa ng mahal na attorney na tumingin sa prenup at nag-advise na mag-settle agad. Ang bank statements na nagpapakita ng systematic theft, photos niya kay Rosa, at paper trail ng lease ay ginawang impossible ang kese niya na ipagdanggol. Ang business na ipinagmamalaki niya ay struggling ngayon. Walang unpaid bookkeeping at financial management ko. At may tatters ang reputation niya pagkatapos kumalat ang balita tungkol sa affair at theft. Nagsimula ang clients na maghanap sa iba para sa insurance needs nila. Napilitan siyang ibenta ang share niya sa business partner para lang bayaran ang legal fees niya. Ang potential fraud charges na binanggit ni Ana ay hindi natuloy. Nagdesisyon ako na sapat na ang pagsira sa buhay niya nang hindi pa ipadala sa prison. Minsan ang mercy ay parang hayaan ang tao na harapin ang natural consequences ng choices niya nang walang extra punishment. Nahirapan si Miguel sa revelation tungkol sa daddy niya. Pero malinaw ang posisyon niya 1 linggo pagkatapos ng kasal. Mom, sabi niya, nakaupo sa kusina ko habang ginagawa ko ang paborito niyang chocolate chip cookies. Sorry hindi ko nakita ang ginagawa niya sa iyo. Sorry matagal bago may tumayo para sa iyo. Hindi mo ako dapat pinoprotektahan. Sabi ko sa kanya na hindi iyan ang trabaho mo. Minana ng anak ko ang sense of justice ko at stubborn streak ng daddy niya. Pero idinirekta niya ito sa tama. Pinutol niya ang kontak kay Ramon Gana pagkatapos malaman ang ninakaw na retirement money. Sabi hindi niya marerespect ang lalaking magnanakaw sa sariling asawa. Si Ana, ang bagong manugang ko, ay naging isa sa pinakamalapit kong alis. Tinulungan niya akong mag-design ng logo para sa catering business ko at naging first official client ko. Umupa sa akin para i-cater ang holiday party ng law firm niya. Ang word of mouth mula sa event na yon ay nagdala ng 3. Pang-bookings, pagkatapos 5, pagkatapos 1-0. Ang catering business ay lahat ng pinangarap ko, 30 taon na ang nakaraan, at higit pa. Specialize ako sa Pinoy comfort food na may elegant presentation. Ang klase ng cooking na nagpaparamdam sa tao ng loved at celebrated. Ang lech flan ko ay naging legendary sa clients ko. Ang adobo ko ay booked solid hanggang spring. Nagsimula pa akong mag-offer ng cooking classes sa weekends para sa gustong matuto ng technicus ko. Pero ang pinakamaganda ay hindi ang sukses, o pera o satisfaction ng pagbuo ng sarili kong kamay. Ang pinakamaganda ay gumising bawat umaga na alam na akin ang bawat choice ko. Akin ang bawat piso na kinikita ko. At akin lang ang bawat pangarap na hinahabol ko. Natutunan ko ang malalim tungkol sa sarili ko sa mga buwan ng pagpaplano ng revenge ko. Ang patience at intelligence ay palaging mananalo sa impulse at emotion. Si Ramon ay gumalaw mula sa greed at selfishness. Gumagawa ng decisions base sa gusto niya sa moment. Ako ay gumalaw mula sa strategy at self-respect. Gumawa ng plan na magpoprotekta sa future ko kaysa satisfy lang ang galit ko. Ang difference sa amin ay nakita niya ang marriage namin bilang bagay na tatakasan. Habang nakita ko ito bilang worth fighting for hanggang sa moment na pinatunayan niyang hindi worth saving. 3 linggo na ang nakaraan. Nakatanggap ako ng tawag mula kay Ramon. Nakatira siya sa studio apartment sa kabilang town. Nagtatrabaho para sa ibang insurance agency. At apparently nagsisisi sa sarili. Maria, sabi niya, mas maliit ang boses kaysa narinig ko. Nagkamali ako ng sobra. Alam kong hindi ko maundo ang ginawa ko. Pero baka makapag-usap tayo. Baka may paraan para ayusin ito. Pinakinggan ko ang buong speech niya. Apologies, excuses, promises na nagbago na siya. Nang matapos siya, isa lang ang sinabi ko. Sana makahanap ka ng happiness, Ramon. Pero hindi mo ito makikita sa akin. Iyan ang huling usapan namin. Ngayon habang finifinishing ang touches sa anniversary dessert ng client ko, nag-reflect ako kung gaano nagbago ang buhay ko.
May successful business ako. Nakatira sa magandang bahay na akin lang. At gumigising bawat araw excited sa possibilities sa harap ko. May love at respect ng anak ko. Genuine friendships sa mga taong pinahahalagahan ako kung sino ako. At dreams na akin lang. Kung nanonood kayo nito at nararamdaman ang betrayal mula sa pinagkatiwalaan ninyo, remember this. Minsan ang best revenge ay hindi getting even. Ito ay getting free. Minsan ang greatest victory ay hindi destroying ang enemy mo, kundi building a life so beautiful na ang betrayal nila ay naging catalyst para sa greatest happiness mo. Gamitin ang sarili nilang weapons laban sa kanila kung kailangan. Pero huwag hayaang i-define ng choices nila ang future mo. Ang taong nag-traitor sa iyo ay ipinakita kung sino talaga sila. Maniwala ka sa kanila, matuto mula roon, at pagkatapos buuin ang mas maganda nang wala sila. Hindi ko kailanman naisip na ang pinakamasamang araw ng marriage ko ay magiging unang araw ng real life ko. Pero yan exactly ang nangyari nang ianunsyo ng asawa ko, ang ending natin sa dinner ng kasal ng anak namin. At ibinigay ko sa kanya ang envelope na nagbago ng lahat. Minsan ang justice ay lasa ng leche flan, amoy ng sariling kusina, at tunog ng sariling tawa na umalingaw-ngaw sa bahay na sa wakas ay akin na. Nagustuhan ninyo ba ang kwento ko? At saang lungsod kayo nakikinig? Magkita tayo sa comments. Bigyan ng like kung nag-enjoy kayo sa kwento. Maraming salamat sa sweet support ninyo. Excited ako sa comments ninyo sa kwento. Sa screen, makikita ninyo ang 2 bagong life stories na highly recommend ko. Marami pang iba sa channel ko. By the way, huwag kalimutang mag-subscribe. Ito ang nag-encourage sa akin na magdala ng higit pang kwento gaya nito. Kita tayo sa susunod na life story. With love and respect.